Bago natin simulan ang ikatlong kabanata, huwag niyo po sanang kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel, Cherry Corner. Naway manatili kayong nakasunod sa ating kwento. Ikatlong kabanata. Pagkatapos magyaya ni Ruth doon kay Mika, dali-dali silang lumakad at pumunta sa mall para doon manangalian kasama ang kanyang ama. Di pa rin mawala sa mukha ni Mika ang kanyang takot sa ama ni Ruth, pero hindi yun ipinakita sa kanyang kaibigan. Since wala silang pasok sa panghapon nilang klase, dahil nagkaroon ng emergency meeting ang lahat ng mga guro sa kanilang paralan, umalis sila sa mall at pumunta sa bahay ni Ruth para doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Nang nakarating na sila sa pamamahay ni Ruth kasama ang kanyang ama, agad silang bumaba sa kotse at pumunta sa kwarto ni Ruth para doon ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Hindi pa rin mawala ang kaba ni Mika sa ama ni Ruth. Parang nakalata ni din kaunti ang ama ni Ruth na parang may takot sa kanya ni Mika, pero hindi niya masyadong ihinda ang mga reaksyon ni Mika. Nagtagal ang kanilang pag-uusap doon hanggang sa binigyan si Mika ng isang kwintas ni Ruth. Binigay niya ang alahas na yun, simbolo ng kanilang pagkakaibigan ng dalawa, at binigyan din siya ng mga ilang damit. Ganon ka mapagbigay si Ruth sa kanyang matalik na kaibigan na babae. Nahihiya man si Mika pero wala siyang magawa dahil masyadong mapagbigay si Ruth, lalong-lalo na sa kanyang itinuturing niyang matalik na kaibigan na si Mika. Labis ang tuwa at galak sa puso ni Mika dahil di niya akalain na ganun kabuti ang puso ni Ruth sa kanyang kaibigan. Nang dumating na ang kahapunan, nagyaya na din umuwi si Mika dahil marami pa siyang gagawin sa kanilang bahay. Nagpaalam na siya sa kanyang matalik na kaibigan at hindi niya nakapagpaalam sa mga magulang nito. Hinatid si Mika sa kanyang pamamahay sakay ang kotse ng kanyang matalik na kaibigan. Nagdaan ang maraming araw sa paralan. Nadatnan ni Mika ang kanyang kaibigan na lalaki na si Michael. Busy at saktong na may takda silang aralin. Tinanungan niya ang kanyang matalik na kaibigan na sagutin ang problem sa math, at sisi lang itong sinagot ni Mika hanggang sa nag-bell na ito at pumunta na sila ng kanilang silid-aralan. Dumating ang kanilang guro at inunsyo na magkakaroon sila ng pagsusulit o periodical exam sa susunod na araw. Nagdaan ng maraming oras, wala silang pasok sa huling klase nila sa umaga hanggang sa nagkasabay ng lumabas si Mika at Ram. Hindi maipinta sa kanyang mukha ang kaligayahan dahil nakasabay niya ang isa din sa kanyang matalik na kaibigan ang itinuturing ding campus crush ng kanilang paralan. Mas lalo pang lumukso ang kaba at tuwa sa kanyang puso nang inanyahan siya ng kanyang kaibigan na sabay na mag-lunch. Since ang dalawa pa nilang kaibigan ang sabay ding lumabas at lumakad dahil sa importante nilang gagawin. Sabay silang pumunta sa kantin at nag-order si Ram ng kanilang kakainin. Hanggang sa iniwan siya ng sandali ni Ram, nakitig siya sa kakisikan ng kanyang kaibigan. Hanggang sa iniwan niya ng sandali si Ram, at hindi naman mapinta ng kanyang mukha ang paghanga sa kanyang matalik na kaibigan. Maya-maya ay dumating na din si Ram dala ang kanilang order na pagkain. Labis ang tuwa at galak ni Ram na sabay silang nag-lunch ng kanilang isa sa pinakamagaling na student sa campus at biglang nahiyang dalaga sa papuri mula kay Ram. Nagkwento pa ng nagkwento si Ram na kahit anong paksa para malibang lang sila ng kanilang pananghalian. Hanggang sa nagkwento si Ram na meron siyang babaeng kanyang hinahangaan at ginugusto. Kinulit iyon ni Mika kung sino ang napakapalad na babae na kanyang nagustuhan, hanggang sa sinabi ni Ram na malaki ang kanyang paghanga at pagkagusto niya kay Ruth. Nagulat si Mika ng kanyang nalaman at naramdaman siya ng konting selos. Tinanong niya si Ram kung anong ugali ang kanyang nagustuhan niya kay Ruth, at biglang nagsabi na secret at siya lang ang nakakaalam.
Nakaramdam na naman ng kaunting kirot sa puso si Mika dahil nakaramdam din siya ng gusto kay Ram. Pero sabi niya sa kanyang sarili, hindi magkagusto sa kanya si Ram dahil malayo ang agwat ng kanilang estado sa pamumuhay. Tinanong din siya ni Ram kung sino sa campus ang kanyang hinangaan. Tugon naman ni Mika, meron siyang isang lalaki na kanyang gusto pero hindi sila maaaring maging sila dahil sa malaking agwat ng kanilang pamumuhay at di din siya gusto nito. Kinontra yun ni Ram at nagsabi na kapag ang taong nagmamahalan, hindi importante kung ano ang kanilang estado at tayo ng kanilang pamumuhay. Aanhin mo naman ang kayamanan kung hindi naman dalisay ang napapaloob sa tunay nagmamahal sa isang tao. Sa sinabi ni Ram, lalong napahanga ang dalaga sa sinasabi nito. Lalong gumalak at humanga sa kabutihan ng puso ni Ram. Lalo pang lumalim ang kanilang pag-uusap. Sa kabilang dako naman, nagtagpo din ang dalawang magkaibigan na sina Michael at Ruth. May dalang pagkain si Michael na special na butching mula sa sikat na food chain sa kanilang lugar at ibinigay niya ito sa dalaga. Nagulat si Ruth sa simpleng hatid ni Michael at galak itong tinanggap ng dalaga. Di naman masiblan ang galak sa puso ng lalaki sa naging tugon mula sa dalaga dahil alam ni Michael malaki din ang kanyang pagkagusto nito sa dalaga. Hindi siya makapagsalita nito dahil sa hiya. Naglakad sila papunta sa classroom at tinukso ang kanyang kaibigan. Nagkulitan ng kulitan na parang bata ang dalawa. Di nila inantala na maraming mga tao ang nanood sa kanila. Naglakad sila papunta sa classroom at tinukso ang kanilang kaibigan. Di nila inantala na meron din mga klase nila ang nakapansin hanggang sa nakita sila nito ni Ram at Mika na sabay namang lumakad pabalik sa silid-aralan. Nang nakita niya ang dalawang kaibigan na nagharutan at nagtatakbo, biglang lumapit si Ram sa dalawa at binati niya ito. Pero sa kaloob-looban ng puso ni Ram, nakaramdam siya ng kaunting salaw sa dalawa at napansin iyon ni Mika kahit wala pang libel ang dalawang relasyon. Pero magandang loob pa rin ang ipinakita ni Ram dahil sa magkaibigan silang tatlo. Nang ipinakita ni Ram na nilapitan niya ito si Ruth at tinapihan ito kagad at nakaramdam din siya ng inggit at selos sa ginawang kilos ni Ram. Si Michael naman, ganon din ang naging reaksyon niya nang tumabi din si Ram doon kay Ruth at binaling ang atensyon nito. Ang apat na magkakaibigan ay umupo na sila para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap. Binaling nila ang pag-uusap at nagbago ang bawat atensyon nila. Tumawa sila ng tumala sa loob ng silid-aralan na kahit ano na lang ang naging pag-uusap nila hanggang sa dumating na ang kanilang guro na susunod nilang asignatura. Nang natapos na ang kanilang pag-aaral sa hapon na iyon, nag-iba na ng landas ang apat hanggang sa nagtagpo sa harapan ng paralan ang dalawang magkakaibigan na si Michael at Mika at nag-usap sila. Tinanong ni Mika ang kanyang kaibigan kung bakit biglang naigiba ang timpla ni Michael nang dumating si Ram sa kanilang pag-uusap ni Ruth. May sinabing revelasyon sa Michael na siyang ikinagulat ng dalaga dahil si Michael ay may malaki din siyang paghanga sa kanilang kaibigan nilang isang babae na si Ruth. Nawindang sa araw na iyon si Mika dahil isang revelasyon na naman ang kanyang natuklasan sa paghanga ng kanyang dalawang kaibigang lalaki sa kanyang kaibigan na babae. Hindi makapaniwala si Mika sa kanyang narinig dahil sa revelasyon na iyon. Dumating na ang sundo ni Michael at sumakay at nagpaalam nito sa kanyang kaibigan. Kita sa mata ni Michael na matamlay ito at biglang naglaylay ang kanyang balikat. Si Mika naman ay nagpatuloy sa kanyang paglakad papauwi sa kanilang bahay. Di kalayuan, hindi pa pala umuwi sa kanilang bahay ang dalawang magkaibigan na si Ram at Ruth. Nag-usap ang dalawa sa harapan ng kanilang paralan. Nagtanong si Ram na nagkasama pala sila kanina ni Michael sa tanghalian. Ang tugon naman ng dalaga
Nagkatagpo lang sila sa koridor ng kanilang paralan. Parang nakahalata ang dalaga na parang nagsiselos ang binata pero hindi niya tinanong nito bagkus iniba niya ang kanilang pag-uusap. Habang nagsasalita ang dalaga, tinititigan siya nito ni Ram. Nakaramdam ng hiya, kaunti ang dalaga at bigla siyang napayuko nito. Tinanong siya ng binata kung anong nangyari sa kanya, ang tugon naman ng dalaga wala. Hanggang nagyaya si Ram doon kay Ruth na pumunta sa mall at sabihan ang kanilang sundo na doon na lang sa mall sila kukunin. Hindi nagtagal, tumango na din ang dalaga at dali-dali itong lumakad papunta sa mall. Sumakay sila ng taxi. Sa di nagtagal, naglibot ang dalawang magkaibigan at bumili sila ng milk tea para silang mag-date pero wala pa rin label ang dalawa. Nanood ng sine at kumain sa food chain. Labis ang galak at tuwa ni Ram dahil ang babae na kanyang matagal na niyang ginusto ay nakasama niya ito sa espesyal na pagkakataon. Ganon din ang naramdaman ng babae at di masidlan ang kanyang kaligayahan dahil ang lalaki na matagal na niyang gusto ay nakasama niya sa isang pambihirang pagkakataon. Wala pa ring opisyal kung anong magiging takbo ng kanilang pagsasama. Sa di nagtagal, umabot na din sa alas 9 ng gabi at dumating na din ang kanilang sundo. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawang magkakaibigan. Di pa rin mawala sa kanilang mukha ang galak at tuwa sa kanilang puso. Nang tumakbo na ang kanilang sasakyan na ipinta sa kasayahan sa mukha ni Ram ang kanilang pagsasama nila ngayong gabi ni Ruth. Kinamaugahan, sa paralan dumating na ang mga mag-aaral sa paralan nito. Biglang tinawag si Mika ni Ruth mula sa kanyang pagbaba sa kanyang sasakyan. Di maipinta ang kaligayahan sa mukha ni Ruth at tinanong iyon ni Mika kung bakit ito masyadong masaya. Hanggang sa sinabi ni Ruth na nagsama sila kagabi ni Ram sa mall at nagpasyal sila nito. Biglang napahinto ang dalaga at nakaramdam ng inggit at tinanong siya nito ni Ruth kung anong nangyari sa kanya. Ang tugon naman niya nito, masama lang ang kanyang naramdaman. Para daw siyang nilalaglat at nasusuka. Biglang naghalala ang kaibigan at sinabihan na nito na huwag mag-alala. Nagpaalam ito sa kanyang kaibigan na pumunta muna ito sa CR pero di pa rin mapakali si Ruth at sinabing sasamahan niya ito at hindi siya nakinig. Tumakbo ng mabilis ang kanyang kaibigan papuntang CR. Nang nakarating ito sa CR, biglang umiyak si Mika na di niya mapigilan. Napatingin ito sa salamin na galit sa kanyang sarili kung bakit ganun ang kanyang naramdaman. Di niya mapigilan ang kanyang sarili na mapahagulhol sa iyak sa di kaalamang dahilan. Lapis na ang kanyang pagkagusto sa kanyang kaibigan pero di siya maaring magustuhan ito dahil may iba itong nagustuhan. Di pa rin makapagpigil sa kanyang naramdaman at patuloy ang kanyang pag-iyak hanggang sa tinawag siya nito ni Ruth. Dinali-dali niyang pinunas ang kanyang mga mata para hindi siya malata nito ni Ruth na umiyak. Patuloy pa rin ang pagbigkas ni Ruth hanggang sa lumabas si Mika sa CR at nagrala ang kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ng dalaga na okay lamang siya at wala siyang dapat na ipag-alala. Pumunta na ang dalawa sa kanilang silid-aralan hanggang sa nasalubong naman nila si Gracia kasama ang kanyang mga kaibigan. Parang sumaayon din sa panahon dahil sinabihan sila ni Gracia na dadating din ang panahon na kapag ang ahas kumawala sa kanyang hawla, agbigla itong tutuklaw sa kanyang tao na nagbigay sa kanila ng halaga. Di pinansin iyon ng dalawa pero nagpapatuloy pa rin kumawala sa kanyang sinasabi ni Gracia na dadating din ang panahon na magkawatak-watak din ang kanilang barkadahan. Magkakatotoo kaya ang sinasabi ni Gracia. Ano ang susunod na mangyayari sa ating kwentong ito? Abangan ang susunod na kabanata sa pinamagatang vlog kwento sa ring itong Nang Ika'y Aking Minahal mula sa pagsasalaysay ni Cherry Corner. Sana'y sundin po ninyo muli ang aking vlog. Maraming salamat po sa inyong lahat.